7, United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, Diwang Haring Atas, pangatlong atas ito, decree, December 14, 2016, Spiritual Royal Decree. Sa oras nito, sa oras na 4:58 AM, dumating ang hari ng pinatubo. Dumating ang mga higanti bantay sa pinatubo. Mga rina, mga prinsesa, mga hukom, mga apo at mga pinatubo na taga-blessing. Sila nag-blessing balik sa lahat ng bulkan. Humingi sila ng isang piging ritual bilang respeto sa kanila, lalo na sa mga gawain sa development. Yan ang makapayapa sa pinatubo, dahil kung mag-develop kayo sa na di mapayapa ang pinatubo, magugulo rin, baka masisi pa kayo. Maglibing ng pinakamababa na 60 kilos na baboy, kambing hindi pababa ng 15 kilos, kahit anong kulay na manok, anong kulay, 7 manok na iba-ibang kulay. Kung may magdagdag na ibang hayop na ililibing, tanggapin ninyo. Isang yarda na 7 kulay na tila, at 2 by 3 meters flag na puti, 6 meters ang taas ng pole ng flag, 1 meter ang nakalibing sa part ng pole at simintuhin niya. Ang lahat ng mga bisita, taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao o taga ibang bansa, mamatasan sila, yung magrespeto sila doon, sila sa lugar na to, bago makipag-usap o transaksyon kayo man. Lahat ng ialay dyan di pwedeng kainin, ililibing lahat. Gumawa ng simento, butas, pwedeng paglalagyan ng piso o beads at bakuran ang ritual site. Lagyan ng marker ang simento, the first ritual after Mount Pinatubo eruption. Ilagay ang pizza. Huwag tanggalin ang white flag after the ritual. Kung maaari, bakuran ang ritual site. Kung saan nagsayaw ang aming katawan, doon gagawin ang ritual. Pinunta natin ito itong linggo. Yung nagbigay tayo ng mga regalo. Bago ilibing ang baboy, isumbong ninyo ang lahat ng decree. Certification, isubong din yan sa kanila. Tsaka lagyan ng mga coins. Magbayad muna bago ilibing ang mga hayop. Mas maganda rin kung may mga katutubo na makakarating sa ritual. Huwag kayo mag-alay na masakit sa inyong kalooban. Kailangan mag-alay kayo ng magaang sa kalooban. Una, rason sa paggawa ng ritual. Una, grabe ang nakauga, katigang, grabe nakatuyo ang lupa, ayuta, lupa. Umaani sila ng mga produkto o produce ng lupa, ngunit wala silang mga panuman, wala silang mga ritual o sa lupa na ginagawa ng mga ancestors natin. Kaya ang kalikasan masyado nang mainit, humihingi na sila ng dugo ng hayop. Kasi kung hindi tayo magbigay ng dugo ng hayop, tao ang kukunin nila. Pangalawa, ang daming gustong mag-claim ng kwarta o pira o kayamanan ni Imuan, instrumento si Imuan sa kayamanan sa tibuok kalibutan, buong daigdig. Pangatlo, justification ito, material, spiritual, kung sino si Imuan. Sagot ito sa mga tao at espiritu nagreklamo bakit si Imuan ang tinugyanan yan sa tanan, sa lahat ng kayamanan sa buong daigdig. Si Imuan, di yan sila tao ang nagreklamo, kundi espiritu din nagreklamo. Yan na pumapasok sa katawan ng tao.
dahil wala silang panuman, wala silang mga ritual o mga practices na ginagawa sa natural o sa inang kalikasan. Para matapos na ang tanong nila kay Imuan at kay Higyawan, kung ano ang desisyon ni Imuan, final and executorial siya, dahil suportado siya ng decree. Ang nakakaalam sa natural law di magtatanong. At kung ayong hindi nakaalam sa natural law, yun ang magtatanong kay Imuan. At hindi dapat sagutin ni Imuan. Kasi bakit siya nagtatanong? Ibig sabihin, hindi niya kilala ang sarili niya, hindi niya kilala ang Panginoon niya, hindi niya kilala si Imuan. Ang ritual na gagawin ay dipinsa kay Imuan sa lahat ng kayamanan na ang pinaka-administrator ngayon ay si Imuan. Dahil kung di dadaan kay Imuan, mahuhulog sila sa curse o sumpa. Masusumpa sila. Dahil ang tao, kapag gulawan na o ginto na o kayamanan na, interesado na. Pero ang batas, hindi sila sumusunod, hindi nila alam. Kaya ang instruction sa taas sa lahat ng magkaka-interes sa bulawan o ginto, dito sa kalibutan o daigdig, walang kaligtasan, walay kaluwasan. Dahil ang totoong kaligtasan ay ang pagsunod sa batas. Si Imuan ay sumusunod lamang sa batas. Lahat ng nagkaka-interes at sumasalungat kay Imuan, delikado sila. Walang pwedeng magtanong dahil suportado siya sa dikit. Ang desisyon ni Imuan, final and executory. Decision maker siya. Pagka decision maker siya, pacemaker siya. Hindi siya makadesisyon si Imuan kung walang divine intervention. Siya na ang mag-develop. Walang development kung walang kapayapaan. Ang kapayapaan is development. Hindi basta mapayapa kung walang development infrastructure. Kasi kung sabihin mo na ekonomiya agad, walang tamang ekonomiya, kundi i-develop ang mga infrastructure sa daigdig na galing sa sumpa, galing sa nawasak na kaharian ng Diyos, na tinunglo, sinumpa at sa kalibutan sa daigdig dahil sa pagsalungat sa kalooban ng Diyos Ama. Kailangan i-develop siya materially and spiritually. Ang mga kautusan ito ay binababatid at pinirmahan upang matupad at maabot, makakaya ngayon, ika-14 ng December 2016, Governor Higyawan Lagayan, Governor General Tribal Government of the Philippines, Undersecretary International Indigenous Affairs, saksi sa tagasulat, Bai Nanyag, Miss Universe Studero, Secretary General, Tribal Government of the Philippines. Na sila natin tayo. At that's why. Ano tayo na? May delete mo. Na sila natin. Bayang magiliw, handa awit. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, lupa ng magiting sa manlulupi. Di ka pasisip sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bugaw. May dilagang tula, awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin na araw, kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang pumatay namin dahil sa'yo.
James, I need